Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. He's the right man for us. Hindi napigilang ibulalas ni Jackie habang nakatingin kay Marco na tutok sa pagmamaneho nito. Pupunta na sila sa Kingdom of Fun kaya naman hinawakan niya ang braso ni Marco at tinapik-tapik. Ibig niya iparamdam dito na siya'y labis na nasisiyahan sa klase ng pagmamahal na pinagkakalob nito sa kanilang mag-ina. Kahit na may acrophobia si Marco ay hindi ito makayang pahindihan si Ara, kaya tiyak niyang mahal na mahal ni Marco ang kanyang anak. At dahil sa mga pagsasakripisyong ginawa ni Marco sa kanilang mag-ina, ay masasabi niyang hindi niya talaga maipagpapalit si Marco sa kahit na sino. Kahit na kay Lawrence? Nanunod yung tanong ng isang bahagi ng kanyang utak. Baka naman masyado akong matunaw sa titig mo, nakangiting sabi sa kanya ni Marco. Kahit kasi abala sa pagmamaneho si Marco ay hindi niya napigilan ng sarili na mapagmasdan ito. At alam niyang kahit hindi siya nito lingunin, ay nakikita naman ito sa peripheral vision ang kanyang pagtitig. Sobra siyang natatouch sa ginagawa ni Marco para sa kanilang mag-ina. Ngunit kahit napilit pinasisigla ni Marco ang boses, hindi pa rin nakaligtas sa kanyang pansin ang lungkot na makikita niya sa mga mata nito. Kanyang isipin na dahil iyon sa pagsulpot na naman ni Lawrence sa kanilang buhay. Dahil kahit anong mangyari, si Marco ang pipiliin niya ng paulit-ulit. Kaya tiyak niya may kinalaman sa kanilang bangko ang pinoproblema nito ngayon. Sige, hindi na kita susulyapan dahil baka matunaw ka. Ayaw ko yata mawala ka sa buhay ko. Hinagilap nito ang kanyang palad at pinagsalikop iyon habang nagmamaneho ito. Pakiramdam niya tuloy ay may kung anong pumipintig sa kanyang puso. Talaga kasing gumagaan ang kalooban niya kapag hinahawakan siya ng ganoon ni Marco. Pakiramdam niya kayang-kaya siya nitong protektahan sa anumang sakit kahit na mayroon din itong pinagdaraanan. Bukod sa problema ang kinakaharap nila ngayon, alam niya ang pinakamalaking insecurity ni Marco ay ang pagkakaroon nito ng kapansanan. Kaya't hindi na siya magtataka kung sasabihin man ni Marco na sobra itong natatakot sa pagbabalik ni Lawrence. Ngunit syempre, hindi naman niya hahayaan na isipin itong dahil lang sa kapansanan nito ay magagawa na niya itong iwanan. Hindi niya gagawin yon kahit na may kung ano pa siyang nararamdaman sa pagharap nilang muli ni Lawrence. Alam niya at ayaw niya kasing isipin na kaya ganoon ang nararamdaman niya ay dahil nagpa-flashback sa isipan niya ang nakaraan nila ni Lawrence. Na makita niya ito, kanina ay parang bumalik sa alaala niya mga pinagsaluhan nilang maiinit na sandali at higit siyang naaapektuhan dahil mas gumagwapo at kumikisig pa ito. Kaya naman, naisip niya mas masarap sigurong makulong sa mainit nitong halik at yakap. O, nang maisip niya mga salitang iyon, ay parang gusto niyang batukan ng sarili. Pinakasalan niya si Marco kaya nararapat lamang na maging tapat siyang palagi rito. Hindi lang sa salita, pati rin dapat sa isip at gawa. Kaya, kailangan niyang burahin ang anumang atraksyon na nararamdaman pa niya para kay Lawrence. Saka na kasi siguro naman siyang hindi na pag-ibig ang nararamdaman niya rito kundi pagnanasa. Mahal kita, may Marco, wika niya. Alam niyang mahal niya ang kanyang asawa, kaya alam niyang hindi siya nagsisinungaling dito nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Saglit siyang sinulyapan nito. I know, talaga bang handa ka na sa mangyayari mamaya? Tanong niya kay Marco na pilit na pinasigla ang tinig. Sa kasalukuyan kasi ay dapat niya munang pag-ukulan ng pansin ang kasiyahang dapat na nararamdaman ni Ara sa kanilang pamamasyal. Ang agam-agam na nasa kanyang puso ay kailangan muna niyang itaboy dahil alam niyang hindi iyon makatutulong sa kanya. Hindi dapat magulo ang kanyang emosyon dahil lang kay Lawrence. Humalakhak si Marco pero alam niyang nasa boses ang kaba. Pagkaraan ay tumingin ito sa kanya. Basta kasama ko kayo ni Ara, lahat ng takot sa puso ko mawawala. We are family, right? Mahinang tanong nito sabay sulyap kay Ara na nasa kanilang likuran. Yes, at hindi mababago yon. Ngumiti naman sa kanya si Marco pero ang lungkot ay hindi pa rin naaalis sa mga mata nito. Ang gusto ni Lawrence ay makita siya ni Jackie na may okay na sa katayuan sa buhay. Na kaya na naman niyang talunin si Marco kung gugustuhin niya. Iyon nga ang dahilan kaya nagdeposito siya sa bangko ng mga ito ng daan-daang milyon dahil gusto niya sa huling sandali ay magmakaawa ang mga ito sa kanya. Nangyari naman ang gusto niya, magagawa niyang mapasunod si Jackie
Ngunit hindi lubos ang kasiyahan kanyang mararamdaman. Marahas na buntong hininga ang kanyang isinagot. Alam niya kasing napasunod lamang niya si Jackie dahil gusto nitong matulungan si Marco sa abot ng makakaya nito. Ganoon katindi ang pagmamahal na nararamdaman ni Jackie sa lalaking yon. And damn it, kahit na lumipas na ang mga taon, masyado pa rin siyang nasasaktan. Hindi niya kasi inaakalang ang relasyon nila Jackie ay magwawakas na lang sa isang iglap. Kahit naman kasi sa una pa lang ay alam niya nang si Marco ang laman ng puso ni Jackie. Umaasa pa rin siya na nagawa pa niyang palitan si Marco sa puso nito. At ngayon nga nakita niya ng buo ang pamilya ng mga ito, para pa rin may malaking kamay na dumadaklot sa kanyang puso. Habang nakatitig kasi siya sa kanina, sa anak ni Jackie at ni Marco, ay hindi niya napigilang isipin, ano kayang pakiramdam ng maging isang ama? Alam niya isang malaking kalokohan kung iisipin, pero parang gusto niyang isipin na siya ang ama ng anak ni Jackie, kung ang pagbabasihan lamang ay ang pakiramdam. Ang gaan kasi ng loob niya sa bata. Parang ang gusto niyang kargahin, yakapin at halikan. Pero tiyak niyang mabubugbog siya ni Marco kapag ganoon ang kanyang ginawa. Ang lalim naman ang iniisip mo, wika ng kasalubong niya. Kung hindi pa siya huminto, malamang nabanggaan niya na si Beatrice na matamis ang ngiti sa kanya. Ngunit kahit nasabihin pang Miss Universe ang mukha nito at katawan, ay parang wala pa rin itong dating sa kanya. Ni hindi nga siya naapektuhan sa presensya nito kahit na yumakap at humalik pa ito sa kanya. Yun nga lang kahit na palagi niya itong ipinagtatabuyan, ay hindi pa rin ito umaalis sa kanyang tabi. Wala raw itong balak na tantanan siya dahil mahal na mahal siya nito. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ayaw niyang maniwala sa ibinigay nitong katwiran sa kanya dahil sigurado siyang hindi siya nito minahal sa tunay na kahulugan noon dahil masyado itong spoiled para magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Si Beatrice Francisco ang nag-iisang anak ng business tycoon na si Rodolfo Francisco na nagmamayari ng pinakamalaking amusement park sa bansa. Bukod doon, may iba-iba pang negosyo mga ito, kaya naman lahat ng gusto ni Beatrice ay nagagawang ibigay ng ama nito. Maliban lang sa kanya, ilang beses nang sinabi sa kanya ng ama na gusto siya nitong maging manugang. Pero mariini ang sinasabi rito na hindi nabibili ang puso ng tao. Kahit naman kasi may asawa na si Jackie, ay wala siyang planong palitan ito sa kanyang puso. At kahit na mag-asawa siya ay sigurado naman siyang hindi siya magiging tapat dito. Kaya may nabuti na lamang niyang huwag ibuhos sa love life ang kanyang atensyon dahil alam naman niya kung sinong nagmamayari ng kanyang puso. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Nasa labi na sila noon ng kanilang channel. Para makita ka. I'm busy. Matabang niyang sabi. Talaga kasing plano niyang ibuhos na lang sa trabaho ang kanyang atensyon. Kailangan na rin niyang ibalita sa kanyang midnight team na pumayag na si Jackie na magpa-interview at kailangan nila iyong paghandaan. Sa tingin ko, hindi mo magagawa makapagtrabaho today. Masyado ka kasing haggard ngayon. Parang pasanapasan mo ang mundo, napakabigat. Pa-OA na sabi ni Beatrice sa kagustuhan nitong makuha ang kanyang atensyon. Ngunit tama naman ito. Talagang hindi niya makakayang ituon ang atensyon sa trabaho dahil ang utak niya ay okupado ni Jackie. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng pananabik na makita ito at makasama. Hindi siya talaga nagduda na tatanggihan nito ang kanyang proposal na hindi niya kukunin ang na-deposit niyang pera basta makasama niya na isang buwan si Jackie. At syempre, dahil sa gagawa sila ng teleserye, isisiguraduhin niyang ma-extend ng husto ang pananatili nito sa kanyang kumpanya. Sa kabila lang ng pananabik na kanyang nararamdaman, hindi niya napigilan na makaramdam ng inggit kay Marco. Para kasing ang tindi ng pagmamahal ni Jackie dito dahil gagawin nito ang lahat para lang matulungan si Marco. Hindi rin ito alintana kung makaharap siyang muli na para bang baliwala rito ang kanyang nakaraan. Samahan mo na lang ako. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Dahil nga abala ang utak niya kay Jackie, hindi niya namalay na kasunod pa rin pala niya si Beatrice na tila hindi nararamdaman na hindi siya interesado rito. Nang dumaan siya sa harap ng sekretarya niya, ay kita niyang bahagya itong napangiwi na masulyapan si Beatrice. Minsan kasi ay sinugod din ito ni Beatrice para sabihin huwag na huwag itong magkakamali na agawin siya mula rito. Mayroon ng asawa ang kanyang sekretarya, kaya alam niyang hindi nito gagawin ang sinabi ni Beatrice. Saan? Tanong niya kaya kahit siya ay sariling nagulat. Usually ay agad siyang nagsasabi dito ng no dahil ayaw naman niyang paasahin ito kahit katiting na may pag-asa itong makuha ang kanyang puso. Pero ng mga oras na iyon
ay parang wala siyang lakas na tumanggi. Pakiramdam niya kasi masisira ang kanyang ulo dahil wala siyang ibang naiisip kung hindi si Jackie. Gusto kong maging masaya ngayon kaya punta tayo sa amusement park namin. Wika nito. Sa tingin rin niya ay kailangan niya maging masaya kahit na kaunti. Kaya hindi na siya tumutol sa gusto nito. Ngunit bago niya inayunan ang gusto nito, ay tinawagan muna niya ang kanyang sekretary para sabihin bukas ng umaga ay kailangan niya makausap ang midnight team nila. Talaga kasing wala siya sa mood ngayon, kaya tiyak niyang hindi rin gagana ang kanyang utak dahil wala siyang ibang maiisip kundi ang pagkikita nila ni Jackie. Nang tanungin niya si Clara kung ano ang agenda ng meeting, sinabi rin niya ito na pahayag ni Jackie na ma-interview nila. Pumayag o perasahan niya napapayag. Sarkastik ang tanong niya sa sarili. Napangiwi na lang ang biglang tumili si Clara sa kanyang sinabi. Todo-todo naman ang pagpapaliwanag na ginawa nito pagkaraan. Hindi lang niya naiwasan na mangiti na sabihin nitong idol kasi nito si Jackie. Nawala lang ang ngiti niya ng pagbaling niya kay Beatrice na nakaupo sa client chair. Nakakunot kasi ito na para bang hindi nagustuhan ang kanyang pagngiti. Kaya naman, tinitigan niya ito at binigyan ng piping banta na wala siyang relasyon. Kaya wala itong magiging dahilan para maging possessive. Gayunman, natitiyak niya kung si Jackie ay magiging possessive sa kanya hindi siya magrereklamo. Sa Monday siya magsistart. Ng interview, hindi pa agad. Pero magsistay siya rito ng 1 buwan. Kaya bukas na bukas ay ayusin itong opisina. Kailangan ko ng mesa, civil chair at computer table para kay Jackie. Mariini ang sabi. Yun hubang lumang table lang ang gagamitin? No, mag-order ka ng bago. Ayokong may masabi si Jackie na lumang ang pinagamit natin sa kanya. International writer siya kaya dapat lang na lahat ng best ay ibibigay sa kanya. Napabuntong hininga lang siya. Dahil wala siyang kakayahan na gawin iyon kay Jackie. Dahil hindi siya ang pinili nitong makasama sa buhay. Nang ibaba niya na ang telepono at bumaling na kay Beatrice, ay bigla itong umiti sa kanya ng pagkatamis-tamis. I'll drive, sabi na lang niya. Great, sabi naman ni Beatrice. Habang papunta sila sa Kingdom of Fun ay hindi niya napigilang mapangiti. Sa isip kasi niya ay bumalik sa kanyang alaala ang date nila ni Jackie nung magpunta sila sa amusement park 5 years ago. Magfe-Ferris wheel tayo? Sabi niya kay Jackie. Napahinto siya sa kanyang paglakad nang huminto ito sa paghakbang. Maang tuloy siya nitong tinitigan. Kanina lang kasi masayang-masaya ito na nagbabump car sila at enjoy na enjoy silang namamasyal habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Oh, pakiramdam niya ay nasa langit sila sa piling nito. Why? Nagtatakang tanong niya. Kinakabahan ako eh. Hindi niya nakuha ang ibig nitong sabihin. Nakita pa niyang bahagya itong namutla, kaya hinawakan niya magkabila nitong pisngi at naramdaman nga niya sobra itong nanlalamig. Saan ka kinakabahan? Nag-aalalang tanong niya. Lumingali nga pa siya sa paligid. Baka kasi mamaya ay may kung ano at sino itong kinatatakutan. Ang una nga niyang naisip ay baka may stalker si Jackie na hindi sinasabi sa kanya. Siyempre, hindi naman siya papayag na may kung sino magtatangka ng masama sa kanyang minamahal. Kung mayroon mang mga agaw sa kanyang Jackie, hindi niya iyon hahayaan. Hanggang sa mayroon siyang pag-asa na maangkin siya nito at ang puso nito ipaglalaban niya ang pagmamahal niya. Sa Ferris wheel. Ha? Natatakot kasi akong sumakay sa Ferris wheel. Noon kasing bata kami ni Marco, na-trap kami sa taas at nagka-phobia si Marco. Sa inis, tuloy niya ay hindi niya napigilan na pasupladong sinabihan ito. Ngunit, makaraan ng ilang sandali ay nagsorry siya rito. Talaga kasing uminit yung ulo niya sinasabi ni Jackie ang mga karanasan nito kasama si Marco. Kahit naman kasi mag-best friend lang ito ay hindi niya mapigilan na magselos. Ang nais kasi niya, siya ang palaging kasama ni Jackie. Pero alam niyang imposible yon dahil bata pa lang sina Marco at Jackie ay magkasama na. Ngunit ngayon, sisiguraduhin niyan sila naman ni Jackie ang bubuo ng mga alaala. Matagal na yon at ako naman ang kasama mo ngayon. Malambing niyan sabi dito, pero parang gusto niyang mainis dahil nabanggit na naman ng lalaking yon. Mistulan kasing punyal na humihiwas sa kanyang puso kapag binabanggit ni Jackie sa kanya ang pangalan ng best friend nito. Kahit kasi siya ang kasintahan ngayon ni Jackie, parang hindi pa rin siya nakasisigurado na kanya na talaga ang puso nito. Paano ba naman unang minahal ni Jackie ang best friend nito at may palagay siyang kapag nagkaroon ng pagkakataon ay makukuha muli sa kanya ni Marco si Jackie at hindi niya iyon hahayaang mangyari. Kaya, kailangan ay tuluyan niyang maangkin ang puso ni Jackie para matapos na lang sa pagiging best friend na damdamin nito kay Marco.
Lawrence, please. Tinitigan siya nito. Alam naman niyang hindi ganoon katindi ang takot ni Jackie sa pagsakay sa Ferris wheel. Kaya nagawa niya itong mapili. Kung talaga kasing makikita niyang talagang natatakot ito sa ride na iyon, ay hindi niya ito pipilitin. Ngunit gusto niyang mabura sa isip ni Jackie ang masamang alaala nito sa Ferris wheel. Kaya mas maiging siya ang kasama nito. Naisip din niya kung mabubura niya sa isip nito ang takot sa Ferris wheel habang siya ang kasama, ay baka sakaling maalis din sa puso ni Jackie ang pag-ibig nito kay Marco. Kaya nang makasakay na sila ni Jackie sa Ferris wheel, ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at sinabi ditong hindi niya ito pababayaan. Nang maramdaman din niyang nagninginig ang katawan ni Jackie habang paakyat sa Ferris wheel, ay kinabig niya ito at binigyan ng mainit na halik sa labi. Ang gusto niya, siya lang ang maisip ni Jackie kapag makakakita ito ng Ferris wheel. Ang saya-saya ko talaga dahil kasama kita ngayon, ngiting sabi ni Beatrice habang naglalakad sa amusement park. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa ilang sandali, ay parang gusto niya magsisi na pumayag siyang sumama kay Beatrice. Bukod kasi sa lalo lang niyang naiisip at namimiss si Jackie, kinaiiritahan pa nga niya ang pagiging clingy nito. Kung hindi nga lang napipigilan ang kanyang sarili, parang gusto niya na itong itulak at layasan. Hindi ka ba naiinitan sa ginagawa mo? Inis niyang tanong. Mistulan na kasi itong sawa na nakapulupot sa kanya. Bakit? Nakiinit ka na ba? Bigla tuloy siyang napamura sa sinabi nito. Kahit tuloy gusto niya magpaka-gentleman na pwersa siyang kumala sa pagkakahawak nito. Kailanman ay hindi niya ito gustong paasahin na maaari silang magkaroon ng relasyon. Lawrence, uuwi na lang ako. Mariin niyang sabi. Nanlaki ang mga mata nito. Iiwan mo ako rito? Sumama ka lang rito dahil niyaya mo ako. Dahil gusto lang kitang pagbigyan. Ngayon, pero kung mamimisinterpret mo lang ako, mabuti pang umalis na lang ako. Inis niyang sabi rito. Dahil sa tingin niya ay lumalabas ang pagiging spoiled brat ni Beatrice. Hindi siya nakaramdam ng awa rito kahit tingin niya ay iiyak na ito. Huwag ka namang ganyan. Wika nito saka nagpalinga-linga na para bang gusto nitong magpaawa sa mga taong na makakakita rito. Kung ayaw mong mag-walk out ako, tigilan mong ginagawa at sinasabi mo. Ayaw ko nang ulit-ulitin sa'yo pero uulitin ko pa rin sa'yo ngayon para tumatak sa isip mo. Wala kang mapapala sa akin kaya tigilan mo ako. Okay sige, basta huwag mo lang akong iiwan dito. Anito sa tonong nagmamakaawa. Good, sabi niya, ngunit wala siyang awa na nararamdaman dito. Hindi naman dahil matigas talaga ang kanyang puso, kundi dahil sa alam niyang dinaradramahan lang siya nito at ayaw niya na sa mga taong magaling lang umarte. Kaya kahit na magkasama sila, ay hindi na ito kumapit sa kanya. Tama na sa kanya yung magkasabay silang lumalakad habang ito'y nagtuturo ng mga gusto niyang sakyan. Kahit wala na siyang gana na sumakay sa rides, na gustong-gusto niyang sakyan kapag si Jackie ang kasama niya ay hindi siya nito napilit mag-rides. Kaya naman kumain na lang sila habang namamasyal. Lumayo lang sa kanya si Beatrice nang makakita ito ng kakilala. Gusto sana niya itong ipakilala sa mga kausap nito, pero hindi siya lumapit sa mga ito. Kumaway lang siya at tinuon sa ibang direksyon ng kanyang tingin. Hanggang sa makita niya ang isang figura na lagi niyang pinananabikan, si Jackie. Hanggang kailan nga kaya nila makakayang iwasan ng tadhana? Hanggang kailan nila lalayuan ang isa't isa? At hanggang kailan nila itatago ang kanilang nararamdaman? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.